salamat sa Panginoon na binigyan niya naman po ako ng pagkakataon na makasama sa camp. Though ang kinondisyon ka na ito ako last year pa lang na hindi ako kasama ng youth camp. Pero doon pa rin yung desire ko na sumama kasi alam ko sa sarili ko na merong mababago sa akin, merong mapapaalala sa akin pagpasok ko ng camp. Dahil ako mismo, sa rin po akong gumawa ng camp, doon po ako nagpedingin ng buhay sa Panginoon dahil sa mga messages din po na binigay ng ginamit doon. And papunta pa lang po ng Baguio natutukan na po agad yung tiwala ko sa Panginoon dahil kung alam niyo po na mga campers yung nangyari. Nasakan na naman po ako ng sakit ko sa puso dahil bumagsak po talaga yung potassium ko doon during ng biyahe dahil hindi nabigla, siguro nabigla yung katawan ko. So, 2 hours from Pangasinan to Baguio is manas yung both arms and legs ko. And talagang hindi na talaga ako makausap ng Panginoon. And papasalamat talaga ako sa Panginoon dahil may mga nag-alaga sa akin, may mga nurse na nag-alaga sa akin doon. May mga taong ilabala pa ako doon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon ng bahala sa inyo. And yung sa mga preachings naman po, though common ko sila napapakinggan, pero nung panahon na yan, napaka-kakaiba kasi nga mismo ikaw itatanong mo talaga sa sarili mo Pag nandito ka parang ganito po kasi, kung nandito ka sa church, expected mo na makakapakinig ka ng preaching bago ka lumabas ng church. Though, at may mga panahon din na habang nakikinig ka ng preaching, you will take it up lightly lang. Parang papapatuloy mo sa tenga mo, hayaan mo lang mag-stuck sa isip mo. Pero nung during stay sa camp, di ko ako sinasabi na mas effective ang camp kito sa church. It depends na rin po talaga kung paano mo siya i-take up. Yung camp ko kasi talagang fully emphatic po ang binigay ng mga pastors on specific topics. Just like yung kay Pastor Leo, yung po kasi talaga yung extract sa akin na message. How will you deal with your struggle? Hindi lang basta on your own na struggles na regarding, for example, computers, technologies, devices, manner of speaking. Ang pinaka-nag-start sa akin, how will you deal with your struggles so you can be effective as a believer? So, small struggles, doon magsisimula yung pagiging ineffective mo as a believer. So, ang naging implication sa akin is, paano ko siya i-handle? Paano ko ba siya i-address? Kasi, kapag hindi mo kasi in-address ang ng mga struggles, ang kapapagsakan niya is, pagiging lukewarm mo sa pagiging sa Panginoon. Huwag na pong subukan dahil tried and tested na po yun. Ako na po isa doon sa mga nagtangkang sumubok sa mga ganong bagay at bumagsak din po ako. And salamat doon sa message na yan dahil mas ginawa na akong aware sa mga pwedeng mangyari sa isang tao na nag-try. Hindi na nag-try. Even unconsciously na susubukan. Dahil once na binigay mo isang paa mo sa kalaban, di dahil hindi pababa kung katawan mo. Yun yung binigay sa implication ng Panginoon during that message. And sana sa bawat isa sa atin, hindi ako sa mga youth, once nakakaramdam tayo ng isang struggle sa sarili natin during our spirituality, don't take it for granted. Kasi nga, small things big passages come small things talaga. Right. Na hindi mo siya na maayos, it will cost you a lot talaga. Yun yung, hindi na po tayo tested by experience. Scripture na rin po nagsabi. Maraming menargal ang bumagsak dahil sa mga ganung bagay.
na hindi nila pag-a-address sa mga bagay-bagay na masyado nilang pinaliit ang mga maliliit na detalye sa mga buhay nila. Sabi nga, ang buhay na iusin mo, kasi gabutin na detalye sa buhay natin, kakalikutin niya ng Diyos. So, kung may mga struggles man tayo na nararamdaman ngayon, might as well be with God. Don't be with yourself kasi walang mangyayari po talaga doon. So the scriptures have done with him. Saka, kung nahihirapan man kayo na intindihin ng mga bagay-bagay na nandiyan ang mga kapatira, nandiyan ang pastor natin para gamitin ng Panginoon, i-address para yung mga ganun mga bagay. So, yun lang po, tapos sa lahat ng sa Panginoon.